Naalala ko noong nakakilala ako sa Panginoon, ay hindi man ako wala man ako sa lugar na kung saan wala ang presence niya. Nakaranas kayo ng born again experience. Kaya nababago ang buhay po ninyo, makinig kayo sa akin, at buhay ko, hindi dahil sa harapan ng social media, hindi dahil sa harapan ng kung sino mang tao, sa presence ni Lord. Amen? Ako bago ako nakatayo ako dito, ito na po yun. Pero marami pang itinuturo ang Diyos po sa akin. Isang kabataan na nakakilala ko sa Panginoon at the age of 14, na punong-puno ng sama, ng loob, galit, paghigante, pagmumura, malaswa ang isip. Lahat na ng mga uri ng bahagi ng kabataan ay nandun. Pero nung na-caught up ako ng presence ng Lord sa isang simpleng crusade at the age of 14, August that time, I don't remember kung ano yung date, sa aming lugar, doon ako nakakaranas ng bagong kapanganakan sa Diyos. Amen? Nakita ko na pinatawad ako ng Panginoon, naranasan ko, hindi lamang kulang ang mga salita para banggitin. Kaya nagtuloy-tuloy yon hanggang umalis ako sa lugar namin, nadugtungan ng aking uhaw na karanasan sa Diyos. Nung nandun ako sa Dagupan, lumalim ang pagkakilala sa Diyos, nanatili sa presence niya. Amen? Binago, upside down, bagsak, bangon ulit, hanggang tinawag ako na magpastor. Amen? Kaya, sino ako? Sino tayo? Walang sino man na pwedeng humusga sa taong papasok sa church na ito. Amen? Saang lupalop ka ng mundo, saang lupalop ka, saan ka galing, kung walang pastor, kung walang mga believers, kung walang mga naniwala, nanampalataya, nagtiwala sa akin, wala ako sa harapan po ninyo. Kaya totoo yung sinabi ni Jesus nung nagkasala, yung babaeng nagkasala ng adultery, ang unang walang kasalanan siyang unang bumato. Kapag nasa presence ka ng Lord, walang panghuhusga. Galing tayo doon. Galing ako doon. Amen? Galing ako doon sa isang parang kumunoy ng kapangyarihan ng enemy, ng devil na papasira ng pasira, pawasak ng pawasak ang buhay. Pero thank God, ang Diyos na sinasamba natin ay totoo siya. Amen? Totoo siya. Kaya church, humanda kayo. Sinasabi ko na sa inyo, may darating sa church, sa lugar natin na ito, habang nakakaranas natin sa presence ng Lord, mag-expect ka, may mga darating, may piercing, may hikaw, may bakla, may tumboy na darating dito. Handa ka bang mahalin sila? Amen. Handa mo bang mahalin sila with unconditional love? Saan sila pupunta kung hindi mo tatanggapin? Kung ang church sarado para sa kanila. Amen? Hayaan natin na sila mismo makaranas sa Panginoon. Gaya ko, kung pinagpigilan ako ang sama-sama mong bata, ba't ka pupunta sa church? Wala ako sa harapan ninyo. Sinasabi ko ito sa inyo dahil kapag tayo nakakaranas sa presence ng Lord, mamamahal mo ang mga tao na even to the point na hindi ka kamahal-mahal sa paligid mo. Even yung mga nandyan sa harap, na punong-puno ng addiction and so on. Sabi ko, Lord, kulang kami. Paano kaya? Kulang ang aming kakayanan kung ikaw ang kumilos. Hindi nagkataon na nandito kami. Amen po ba yun? Yes, ganyan ang kasilang sitwasyon. Pero wag natin silang pagtawanan. Yes, sometimes may gagawin sila na hindi naaakma sa batas. Pero it doesn't mean sila mismo ay ipagtabuyan natin. Mag-utter tayo ng mga prayers. Amen. Tayo po yung unang kakitaan. Amen. Na umunawa dahil galing tayo doon. Amen. But huminti na nag-amen.
Ang topic natin ngayon is experience God. Sinasabi ko ito habang leave me astounded, leave me amazed. Yung astounding, yung amazement na naranasan ko, yung nag-uumapaw na presence ng Lord nung una nang naborn again ako, ay iniremind ako ng Lord. Sino ka? Sino ako? Kapag mamahalin mo talaga, nakakaranas ka sa Lord. Kahit alam mong nagingit-ngit sa'yo, kahit ayaw sa'yo ng tao, matatawagan mo, matitext mo, mag-respond man o hindi, kasi nag-uumapaw ka na. Amen? Nag-uumapaw ka na. Pero kapag hindi pa, tigang ka pa sa presence ng Lord, madali ka pang ma-offend, madali ka pang masaktan, madali ka pang magtampo, madali ka pang mag-backslide, madali ka pang bumalik sa dati mong buhay. Pero kapag nakakaranas ka, ibang klase kapag nararanasan natin ang Panginoon. Iba ang nakakaranas, iba yung nakakarinig ng karanasan ng iba. Amen? Experience God. Pakisabi nga, experience God. We are GCC, Geneva Christian Center. We are Great Awakening Church. Pero bago naging GCC, Great Awakening Church, we are children of God. Amen? We are belong to the presence of God. Amen po ba yun? Naunawa ba natin? Experience God. Sino dito nakakaranas araw-araw ng presence ng Lord? Alam nyo, ang presence ng Lord ay available lagi. Nandyan lagi. Hindi mo lang ina-avail ang sarili mo. Okay? Dito ang vision ng ating church, pag sinabing vision, ay ito po yung actual, ito po yung papunta ka. Ito yung literal o mangyayari sa'yo na ibinigay sa'yo ng Diyos. Yeah? Is our actual ultimate goal. Kaya ifilinas na, ipinakita na, binigay na sa'yo yung pangitain, yung vision, yan ka. Amen? Lalakaran mo yun, paniniwalaan mo yun, dahil mula sa Diyos. That's vision. Kung nakikita mo ang sarili mo na talunan, that's another kind of vision. Nakikita mo ang pamilya mo na wasak, that's another kind of vision. Pero kung pinapakita ng Diyos sa iyo, for sure kapag ang Diyos na nagbigay ng vision, ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagpapala, ng kapangyarihan, na walang sino man. Yes, kagaya nung nangyari kay Joseph, ipinakita na sa kanya. Pero nung hindi man maintindihan ng iba, kabaliktaran naman ang nangyari sa kanya, pero nag-end pa rin kung ano yung ultimate goal or vision na pinapagawa ng Diyos sa iyo. At makikuha mo lamang yon, makikita mo lamang yon, mararanasan mo lamang yon kapag ikay nasa presence ni Lord. Karamihan ng mga churches o karamihan ng mga Kristiyano ngayon, marami silang vision, television. Babad sa television. Minsan kasi babad sa television, dala-dala, minsan dala-dala, hindi unity, division. Pero wala dito yun. Amen? Where we want to go, that's the vision. Yan ang nangyayari, where we want to go, saan tayo patungo. Malinaw, saan tayo patungo. Sabi, sino mga kasama natin? Sino mga gusto natin makasama? Di ba napakaganda as a one church, sabay-sabay tayong lumalago. Kahit magkakaiba ang life group, who we want to be. Alam niyo po, kaninang umaga, itong mga nakalipas nung nag-fasting tayo series, yung mga panaginip ko, may panaginip ako na nagagalit ako, may panaginip ako na nagta-travel ako, may panaginip ako. Pero kanina, panaginip ko, sabi ko, Lord, sinir ko kay Pastor Rakati, na mayroong kasalan, pero napakalaki yung hagdanan, parang lapat dito, mas malaki pa. Habang paakyat ako ng paakyat, ay talagang punong-puno ng mga bulaklak. Tapos may mga tao, group of people, nandun kayo. Amen? At alam nyo ang ginagawa ninyo sa kasalan na yon, you are preparing for the wedding. Yung iba nagpa-practice, yung iba nagluluto, lahat may ginagawa. Dahil you are preparing for the wedding. Hindi ko alam, sabi ko daw, tignan ko nga yung room ng pati yung pastor na mga kakilala ko na namatay, nakita ko doon.
nagdadram. Sabi ko, God. Pero isang pangungusap na yon, ang Diyos, we are the bride of Christ. At tayo ay kanyang pakakasalan. Kapag tayo kanyang, pag may kasalan, lahat busy. Saan sila nagiging busy? Sa event, sa kasal. Amen. Saan ka nagiging busy ngayon? Amen. Ang hindi lang nagiging busy, yung hindi involved sa kasal. Yung hindi involved. Lahat nakikita ko, Lord, sabi ni Pastor Larry, may pagkain doon, punta kayo doon. Sabi ko, pati yung mga nakasabayan ko na born again nung araw, nung nasa college ako, nakita ko doon. Sabi ko, pero ang maganda pa dito, lahat ba daw tayo nasa mataas na lugar, tapos tumatalon tayo sa napakalinaw na tubig, tapos saka tayo aakyat. Sabi ko, Lord, gutom lang ba ito? Aakyat sa hagdan ng kasalan, ang linaw daw ng tubig. Ang ibig kong sabihin, mayroong baptism, mayroong revival muna bago yung kasalan na yon. Amen. Sabi ko, God, that's the vision. Yan ang ginagawa ng Diyos actually. Minsan may nangyayari sa buhay ninyo, nakala mo nandun ka na. Yung déjà vu, sabi sa French. Yung bang, parang nangyari na to pero at least pinakita na sa'yo ng glimpse ng Lord. Okay? Who we want to be and we want to achieve. Ayun, inilagay na, that's a vision, inilagay sa puso mo. At may sino yung mga, even nga yung mga single dyan, pwedeng ipakita sa iyo. Pwedeng ipakita sa iyo kung sino siya. Amen? At siyempre, kung ipinakita sa iyo, siyempre ipapakita din sa kanya. Alam ka naman, ikaw lang nakakita. Halimbawa, nakita ko siyang mapapangasawa ko, lalapit ka sa kanya. Nakita ko sa vision ko, ikaw mapapangasawa ko, sabihin sa iyo, ang galing mo naman, ako hindi ko nakita. Ay, hindi vision yun. Kulam yun. Amen. So, malinaw po ba? So, ano yung vision po natin? Pakilagay nga dyan. Louder. Yeah? By winning and discipling others. Ito pong pinapag-aralan po natin itong 4 na series na ito, ay pinapag-aralan po hindi lamang sa Filipino community. Mula sa Mother Church, sa Austrian, sa African, sa mga international, nakasama po sa VCC, ito po ang topic. Maging sa Pilipinas, ito po yung topic. Sabi ko, Lord, ang ganda, nagkaisa yung ating mga international churches, African, Ethiopian, mga Latinos, and so on, Chinese, at ito ang i-message ngayon. Ito ang tema natin ng 2026. Amen ba yun? We will make a major spiritual impact when we experience God, when we embrace believers, when we empower disciples, when we engage the world. Amen? But before that, excited ako na i-share sa inyo kung ano po yung pinag-umpisahan ng ating church. Nag-umpisa po unang-una sa puso ng Diyos. Pakisabi, sa puso ng Diyos. Dahil church ito, hindi ho dapat lang nag-umpisa sa puso ng Diyos. Nag-umpisa sa VCC, group of people ng Bible study sa Vienna, tapos dumami sila, nagkaroon ng Filipino, at si Pastor Larry, pinagtiwalaan sa Filipino Fellowship, hanggang ngayon, at natanggap ang vision, dumaloy, pumunta dito. Amen? Nag-start dito sa normal na membro, normal maapoy na simbahan sa Vienna, tapos may nangyaring trahedya sa isang pamilya ho dito. Nangyaring trahedya at yun ang ginamit din ng Diyos para madala ang gospel po dito. Amen? At nagtuloy-tuloy. Wala pa ako, di pa ako kilala ni Pastora. Si Pastora nagmi-mission na ho dito. Namimigay na sila ng mga flyers dyan sa GAR. At sino dito? Yung nandun pa sa Pioneer. 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 Doon basta doon. Nakarating kayo sa Pioneer. Taas ang kamay! Palakpakan natin sila. Ang titibay po ninyo. Amen? Tingnan nyo. Minsan nga ay lumabas kami ni Pastor. Pastor! Kumusta po kayo? Kumusta ho? Iniisip ko. Kilala ko siya pero di ko alam ang pangalan.
Pero itatry ko, i-memorize ko lahat yung pangalan. Pero gusto ko yung gift ni Kuya Henry. Pag di ka niya kilala, bibigyan ka ng pangalan. Kala ko si Kuya Henry, may kabataan na nandun. Rosemary, lumingon naman yung isa. Hindi naman siya si Rosemary. ang ibig ko pong sabihin, nangyari ho yun. Tapos, pa-drive dito, EGR dito, 9 hours. Nung araw, hindi pa. Si Pastora pumunta dito na una sa akin, tapos nung dumating na ako yung year 2007, July 14, I think. Tapos, pagdating ng September, yung EGR dito, September, ganyan, pumunta na ako dito, nag-drive na ako. Nag-EGR na. Tapos, ituloy-tuloy na yon, tuloy-tuloy na nag-EGR. Pabalik-balik, 9 hours, 4 hours, kaya pag pumupunta ko ng 4 hours, 10 hours, kaya pupunta ako ng Vienna, ano na lang, parang pupunta lang ako ng Luzon. Kasi nasanay na. Amen? At lahat ng mga yon may bunga. Amen po ba yon? Tapos, nag-grow tayo dito. Alam natin, tapos ang Diyos mismo kumikilos. Kaya nga, gawa ba ng tao yon? Dahil tuloy-tuloy ang prayer. Naririnig ko sa kanila, sa bahay. Di ba? Sa bahay, nung araw, wala pang may mga permit. Pero ang tatapang magpipray sa bahay, kahit maingay, pumunta doon. Why? Nakakaranas ng presence ni Lord. At ibabalik natin yung ganong klase ng intense ng pagpupuri, pagsamba. Ba't mga nandito lang nang nag-amen? Ibabalik natin yung intense ng pagpupuri, pagsamba. Lalong-lalo na ngayon, mayroong nga sarili kayong mga apartment, sarili kayong mga bahay. Nung araw, kay Kuya Henry lang, kina Kuya Bear lang, yung sino pa yung mga bahay, may mga bahay lang. No? Pero ngayon, nako, marami ng bahay. Pagbabayabol sa studyhan. Amen. Amen. But anyway, I asked Pastor Rakati to share yung another slide. Yan. Palakpakan natin ang aking magandang asawa. Amen. Napakaganda po netong ating irarally na to. 4 E's: experience God, embrace people, empower disciple, engage the world. Pero ako habang pinagpipray ko tong theme na to, experience God. Alam niyo po ba ang fetus bago nabubuo? Puso. The more na nagpapump ang puso, mabubuo siya. Ganon din po tayong tao. The more na nagpapump ang puso natin, dadaloy ang dugo, kaya nag-grow tayo, lumulusog tayo, gumaganda tayo, lumalakas tayo. Yung experience God, diyan mag-uumpisa yung karanasan natin kay Kristo para manumbalik yung ganon na nakasabikan sa Panginoon. Okay? So yun po yung pisa, experience God. So I wanna just share yung slide na pinadala namin kaninang maga. GCC history, it started around 2004. Dalaga pa po ako noon, ang timing din ng Panginoon, na ang galing ng Diyos, all things work together for the good for those who love Him. I did not know na yung maliit kong mga participation behind the scene, yun pala ay parang investment ko na sa kingdom ng Diyos. Kasi one day, pagpapastulan pala namin ang iglesyang ito. So, yan po, GCC, we will be 22 years. Kaway-kaway dyan sa Panginoon. 22 years na po tayo. So, titignan po natin, how many years? So, however, ang church po natin, dumaan sa pagsubok. So, 2016 officially when we installed sa iglesyang ito. So, magsasampung taon na po, mga inakay. Nasama-sama po tayo na in-install po kami sa iglesyang ito. Sumunod binibigyan lamang po namin kayo ng history dahil ang panalangin natin, lahat ng ginagawa po natin ay pupunta pa sa next generation. Tignan nyo po, yung ilan dito, nung sumama po kayo, ay dalaga, ngayon may anak na napakalat-kalat dyan. Okay? So, the growth,
For the glory of God po, no? Nung kinatch po namin mag-asawa sa pamamagitan ni Pastor Larry, nung inappoint po kami dito, nandyan lang po tayo sa Riv, sa kabila. We were like 50 to 70 people nung time na yon. Sinulat ko po dyan 80. Yan po 312 po yan. According yan sa datos na binigay ng mga life group leaders kasama ng mga pina-follow up o mga inactive. Okay? So, makita nyo po yun. Ba't ang bilis nyo, Pastora? Kasi 5 minutes ang binigay eh. Okay? Go! No ho? So, growth. For the glory of God, 2016, ano ho? Actually, the first Bible study nag-umpisa doon sa Merang. Ang galing ni Lord, doon din kami nilagay malapit. No ho? So, nung time na yon, ano ho, sineran pa namin si Kuya Henry nung galing kami ng Vienna magtita, nagano kami, tapos siya yung una doon at sineran namin siya ng gospel din. So, 2016, no ho, pumunta tayo ng mga 45 until now for the glory of God. Ano ho? No, ang normal average po ng ating service, ano ho, ay around 200 to 240. No ho, pag nandiyan tayo at masipag at pinaprioritize natin si Jesus. Next. Bilis, ano? So, 2016, then nangyari ang COVID-19 na almost pinatigil tayong lahat sa nangyayari sa ating mga buhay. So, kaya po doon in between ng COVID-19, ano ho, nagkaroon tayo ng decline. Pero dahil ang Diyos mas makapangyarihan sa COVID-19, diyan sa katapusan ng taon ng 19, na ipanganak ang everyday prayer. No ho? And then, nung nagbukas uli, dumating ho ang Panginoon na ang bawat isa muli tayong dinala. At dinala tayo na nagtatribe at patuloy na lumalago sa Panginoon sa patuloy na paglago. Next, no ho? Yan. Morning prayer. Sinabi ko yan, numerically and spiritually. For the glory of God, ano ho? Masasabi ko po na nag-grow po tayo. No ho? Not just in numbers, also in character. Okay? Next po, for the glory of God, and making a major spiritual impact because we want to experience God, because we embrace the call. Before na-embrace namin yung call, we need to embrace that we are the children of God. And then we embrace the call so we can embrace the people. We can embrace other believers despite of differences. Dito sa ating church, masyadong malaki yung ethnic group. May mga Bisaya, may mga Batanggenyo, no, Ilocano, no, but we embrace because by the end of the day, we are all God's children pagdating sa foot of the cross. Okay? Then, balik muna. No, naipanganak dyan. Gakmati, yung unang-una, yung Gakmati po Kalaka. And then Gak Tarlac. Then Gak Luzan, Gak Umingan, Gak Gentry, Gak Myong, Gak Milan. No ho? Yan po yung direct na nakakonect sa atin. Next. Team. Meron po tayong 17 life group leaders. Palakpakan po natin sila. Yes, totoo po. Minsan nakakaranas tayo ng panghihina. Paano mo mararanasan ang kalakasan kung kahit kailanman hindi ka nang hina? Yes, struggle is real. Paano mo malalaman na may victory kung wala kang challenge? Then, 18 na subgroup leaders na nag-a-assist. Meron sa W1, meron sa W2, W3, ano? And then for the glory of God, we raised like 35 leaders kasama ng mga serve team na nakikita nyo dyan sa media, no ho, sa security, dito ho, na nagse-set up, ano ho. 59 completed SOD graduates. Nasaan na kayo? SOD graduates! Yan po, ano ho. Kaya po sabi ni Moses kay Joshua, do kung ano yung nakita mo. Sabi rin ni Jesus sa mga disipulo, gawin mo kung anong nakita nyo. You can do even great things. Okay? Sumunod po. No ho, dyan, 30. More than 30 ang ating kids. Nung dumating po kami dito, pang-4 pa ata o pang-5 si Karsten. Ngayon ho, may git 30 na, W10 pa lang. May git 10 na ata doon, may kindergarten. No ha? At ang ating mga youth, no, at kasama yung adults, around 35, 40 sila pag nabuo. Yeah?
Ang mga kababaihan. Sa grasya ni Lord po, no, we are around 160. Kaya pag Mother's Day, pag pinatayo lahat, almost walang natitira. No? Then men, ay around mga 50 daw sila. Mga 50 to 60, hindi, according doon sa mga survey, pinapatawa ko lang po kayo. Next! Naligtas po, last year. According po sa nadagdag, according din sa mga report ng mga life group leaders, mga around 20 po ang nadagdag sa atin last year. Glory to God po doon. Next! Last year po, nagkaroon po tayo ng water baptism at 34 po na water baptism participants ang ating binaptize. Glory to God! Kaya sabihin mo, sinong may sabi sa'yo na hindi ko na-experience ang Diyos? Then, yan our church, okay? We keep on thriving to be a healthy church. Hindi po tayo perfect na church, but we ensure na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Na tinatry natin mahalin ang isa't isa at respetuhin ang bawat isa. To submit to one another. To be prayerful. To be passionate. To do the will of God. To share the gospel. Salamat po at mahal namin kayo sa Panginoon. Glory to God. Thank you. Di yata huminga si Pastora. Huminga. Anyway, yun po ay, itong report po na ito ay update po ito sa ating pastoral according sa mga ibinigay na datos at mga, but nakita natin na ito po ay I think month ng July. Ito, but alam ko more than pa ng 20 yung na-save last year. Sino dito, taas nga kamay, nung nakaten kayo ng church last year, yung last year lang kayo nakaten ng church. Taas po ng kamay. Last year lang po, taas ng kamay, taas ng kamay. Last year. Yung iba, kailan ako maten? Kailan ko ba diba? Hindi alam nung iba. So wow, palakpakan natin ng Panginoon. Bakit natin sinasabi ito? Para ma-encourage at the same time makita natin na hindi lamang si pastora ho ang nakatayo dito, marami tayo na kumikilos, lahat po tayo. Bawat simpleng pagsunod po ninyo, pagsunod ng bawat isa, ay lahat po ng mga yon ay may bunga. Amen? Amin ba yon? May bunga. Kahit minsan behind the scene, may ginagawa si Lord. Number one, itong experience God. Pagsabi experience God in a personal or daily relationship. Sabi po niya, napakahalaga ang experience God na maranasan mo ang Panginoon. Ang banal na Espiritu ang kasakasama na ho po natin ngayon. Ang Holy Spirit. Amen? Kaya kayo nagbe-behave dahil ang Holy Spirit ay kumikilos. Tignan mo yung katabi mo. Napaka-behave niya. Oh, hindi siya, tignan mo, behave siya, hindi siya nagmumura, kahit nga kurutin mo yan, it's okay, gaganon siya yan. Hingin mo ng pera yan, bibigyan ka niyan. Napaka-behave niyan. Why? Not because this is a church, but because this church, the presence of God is moving. Yung iba inaantok, pero ginigising mo sarili mo. Why? Dahil alam mo, tignan nyo, basahin natin ang Romans 8:14-17. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Malinaw, ang sino man daw na pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Alam na alam mo kung hindi Espiritu na ng Diyos ang nangunguna sa iyo. Kung Espiritu na ng alak, Espiritu na ng kalaswaan, Espiritu na ng galit, naku, hindi na Espiritu ng Diyos yun. Pero kung alam mo, Espiritu ng Diyos, alam mo, sila daw ito, yung mga mababait. According sa salita niya, ang sino man inililid ng banal na Espiritu, sila ay mga, yan ang sign, sinyales na tayo ay anak ng Diyos pag nangunguna ang Espiritu ng Diyos. The Spirit you receive does not make you slaves. Yon. Ang Espiritu na natanggap natin, hindi para controlling ka. Di ba? Alam na alam mo ang conviction ng banal na Espiritu, hindi ka naman kinukontrol. Paggising mo sa umaga,
Hallelujah. Tapos nakabasa ka ng text mula sa Pilipinas o nakakita ka, magagalit ka sana. Pero ang banal na Espiritu, huwag kang magalit. Pero nagalit ka pa rin. Nauna pa rin yung flesh mo. Hindi ka kinontrol. Pero pinangunahan ka, kinumbiktahan ka. Amen? Ang banal na Espiritu, hindi niya tayo ni slave so that you live in fear again. Sabi niya, hindi tayo, ang pagsunod kasi sa Diyos, hindi yung parang natatakot ka, para baka paluin ka. Hindi. Ang pagsunod sa Diyos, hindi ka gumagawa ng mali, hindi mo siya sinasaktan dahil mahal mo siya. Yan ang sinasabi ng banal na Espiritu. Kung nagkamali ka man, bumagsak ka man, nagkamali ka, ang banal na Espiritu, aakayin ka pa rin sa tama. Ililid ka niya. Nag-umpisa ang banal na Espiritu, sabihin niya, anak, aminin mo na kasi na nagkamali ka. Aminin mo na, mag-sorry ka na, mayroon ka ring pride. Hindi ka pag hindi mo pa rin siya aminin, hanggang doon ka pa rin. Pero kapag nagpasakop ka sa paglilid ng banal na Espiritu, tignan mo, ikaw rin ang napabuti. Amen po ba yun? Amen. Napakasarap, nakasama. The Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Inadapt tayo ng Diyos. Dati wala tayong pag namatay tayo, shoot tayo kagad sa impyerno. Pero ngayon, dati kaaway tayo ng Diyos. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Sa mga nag-work po sa bahay, iba ho, di ba, kapag kainan, sinong mga nakaupo doon? Mag-asawa, mga anak, ikaw, tayo minsan nagsiserve. Subukan mo, pag oras ng kainan, ikaw ang uupo doon. Subukan mo. Magpapadinner kayo, alam mo may padinner, ikaw umupo doon. Sabi niya, hey, why are you sitting there? Hindi, di ba? Ang anak, kasamang umuupo kasama ang magulang, mga kapatid. Na mula sa slavery, naging anak tayo ng Diyos. Amin po ba yun? Yung bang, pag sinabing anak, hindi ka naghahanap ng sahod. Alam nga naman magtatapon ng basura si Karsten, bayad ko. Alam nga naman magbabacuum si Caleb, bayad ko. Hindi. Pagmamayari mo yun. Amin po ba yun? Hindi lahat po, kaya nakakatuwa lahat po ng mga tumutugtog, nagpupuyat sila. Kung babayaran natin sila, mahirapan tayo. Pero ginagawa nila ito dahil nakita nila sila'y belong, sila'y pamilya tayo, ginagawa nito para sa Panginoon. Yan po ang anak. Ang anak ko hindi parang upo ka lang. No, kasama ka, mayroon kang sense of ownership. Nagpa-participate ka. Amin po ba? Sino ito mga anak ng Diyos? Oh, yan. Kaya napakahalaga ang pagiging anak ay nararanasan mo. Karanasan ng pagiging anak. Hindi ho legalism. Karanasan, naranasan mo. Ang pagiging born again ay karanasan. A relationship. Kahit na magpakabait ka, halimbawa, sasabihin ni Nika sa kanyang nanay, na si Ate Alma, Mami, mabait na ako kaya karapat-dapat na ako maging anak. Sasabihin ng nanay, come on, lahat ng kapalpakan mo, kahit ano ka pa man, wala akong magagawa. Anak kita. Meron bang ganon? Mabait na ako, sakalang ka magiging anak. Minsan ganyan tayo kasi minsan lalapit sa Diyos. Pero tignan mo, napakahalaga na makita mo ang sarili mo na mag-act ka bilang children or child of God. Amin po ba yan? Kaya kayo behave, tignan mo yung katabi mo, kapatid mo yan. O kapatid mo yan. Kapag nag-aaway ang magkapatid, sinong unang nasasaktan? Magulang. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, kahit ganito ako, mahal kita kay Lord. Amen? Hindi perfect ang aming dalawang anak, hindi perfect. Ano? Pero bakit sila after kanilang mga activities maghapon, bakit sila uuwi? Bakit nila kami hahanapin? Mami, Daddy, nasaan kayo? Why? Dahil they want to experience, not only na makita kami, they want to experience our presence. Iba yung kanilang kapayapaan kapag nandun kami. Ganon din po ang Diyos.
Iba ang kapayapaan mo kapag ang Diyos ay malapit sa iyo. Sino dito, tayo naging kabataan, ako naranasan ko. Hindi ako umuwi dahil mayroon akong kagad-agad. Hindi ako umuwi kagad-agad dahil mayroon akong ginawang kalokohan sa school. Unang nakarating sa aking magulang. Di ko alam kung gabi ako, nagpapadilim ako. Lampara pa ang ilaw namin. Dahan-dahan ako uwi. Gusto ko pa rin umuwi, pero natatakot ako. Bakit ako takot? May ginawa akong mali. Pero pag bukas ko na, tiyaran! Sabi yun ang nanay ko, anak, nangangkan? Akala ko galit. Kumain ka na? Saan ka ba galing? Ang sarap ng gano'n, nagkamali ka na, anak. Kapag kumain na ako ng kumain, pagkatapos kumain, yun na. Amen. Minsan ganyan si Lord. Yayakapin ka, tatanggapin ka kung sino ka. Pero dahil mahal ka niya, ayaw kanyang manatili na ganon. Kaya nga, mayroon ng pre-encounter, post-encounter, nakokorek ka na. Why? Yan ang presence ng Lord. Wala pa akong nakaranas, wala pa akong nakita na bumababad sa presence ng Lord na hindi nakukorek. Aminan tayo. Pagluhod mo sa personal closet mo, Lord, hallelujah. Praise the Lord, you are holy. Yeshua. Nagpipray ka, lumuluha ka. Pero maya-maya, sabi ng Lord, anak, patawarin mo na siya. O di may correction. Ang pagkakaiba lang, hindi ka makahindi kay Lord. Pero kapag life group leader mo o si pastor ang magsabi, ay, sila kasi pastor, hindi naman ako, sila. Pero kapag si Lord, yes Lord, patawarin ko na sila, patawarin mo ako. Kaya nga, maganda, napakaganda ng banal na Espiritu. If you experience really God, hindi lamang ka umiiyak, di ka lamang lumalakas, binabago ka pa. Kagayang natutulog na katabi mo, hayaan mong maranasan niya si Lord. Amen. Sabi niya, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Okay? Ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo. Sabi niya, now if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs of Christ. Tagapagmana. Amen. Sabi mo, tagapagmana ka. Ang minamana mo, hindi lamang po pang dito, tagapagmana ng langit. Kaya yung mukha na yan, yung mukha na ito, makikita ng langit. Yan yung makikita mo kaya pagtisam mo na. Amen! Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Yan. Pagdating sa langit, di na mo na kailangan magpaunat yan, magpakulot. Perfect ka na doon. Kagaya nga sabi ko kanina, Lord, yung panaginip ko na may malaking hagdanan, tapos puro bulaklak, tapos lahat nagpay-pray. Sabi ko, nakita pati yung mga pastor na kilala ko na patay, nakita ko doon. At nakita ko rin kayo, lahat busy. Pinagkakabisihan ang kasal. Sabi ko, Lord, this is it. This is it. Napakahalaga na makita natin ang ating sarili na tayo'y anak ng Diyos. Tagapagmana. Kung wala ka man mana dito, sa Lord ka na lang kumapit. Hallelujah. Paano mararanasan yung experience, the presence of God, ito experience God sa pamamagitan ng panalangin. Pag sabi panalangin, panalangin tuloy-tuloy. Pag sabi tuloy-tuloy, hindi yung pang may time. Hala, Pastor, di ka naman nararanasan si Lord. Tuloy-tuloy. Pastor, kapag nagpe-pray ako, alam nyo ba ang panalangin, isang panawagan ito, para panawagan ito o utos ng Diyos. Pag hindi ka nanalangin, nagkakasala ka. Panawagan ito sa'yo. Bahagi mo ang manalangin. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, kinakausap ka ng Diyos. Pag nanalangin ka, kinakausap mo ang Diyos. Amen? Ako, pag gigising ako ng umaga bago mag-dawn wash, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, kahit anong itsura ko, katanggap-tanggap sa Diyos yun. Kagaya ng pagtatrabaho nyo, flow yung nagfo-flow. Nakasanayan mo na sa mga nagtatrabaho araw-araw.
kahit masama pakiramdam mo, kahit nagdadabog ka, kasama pa rin yun, pinapasahuran ka pa rin. Kahit na late ka, kahit umalis ka ng maaga, kahit kinuha mo yung pintilpin ng doon, kahit tinadyakan mo yung aso, kaya pagdating ng sahod, kumpleto pa rin salary mo. Ganito rin sa panalangin. Kahit anong itsura mo, kahit may laway ka, Lord, hallelujah. Oh, alam, basa ng Lord ang bawat sakripisyo mo at bawat sakripisyo natin may kalakip, may katumbas na blessing ng favor ng Lord. Hindi lamang material. Why? Dahil nire-restore natin yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil may relasyon ka. Amin ba yun? Kagaya nitong government natin dito sa Switzerland. O ang mga anak natin may natatanggap. Di mo ba? May natatanggap sila. O yung anak mo, pagdating ng ganito, pag in-apply mo, may natatanggap. Kahit yung anak mo mabait, kahit anak mo sinasagot-sagot ka, tuloy pa rin, may natatanggap pa rin. Kahit naglalakwat siya. Pero ang Diyos, tuloy pa rin, hindi para i-tolerate ka. Yan ang nature ng Diyos. Pray continually. Pero pag hindi ka nagpipray, alam na alam mo. Lalabas ka sa trabaho, parang sarado ang langit. Parang ang lupa ay bakal. Mabigat. Kaya mahalaga, manalangin tuloy-tuloy. Pakisabi, manalangin tuloy-tuloy. Dahil pag upo mo pa lamang sa presence ng Lord, isang karangalan na Blessing na yun. Favor na yun. Doon ka na-unload lahat ng mga hinanakit mo. Ephesians 6:18, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Yung pagsabing pray in the Spirit, kasi minsan may mga prayer tayo na hindi na natin kayang ipanalangin. Pag pray in the Spirit, ibig sabihin, ano na ito? Parang yung groaning. Kaya minsan, naririnig nyo kapag tayo nag-worship, kulang ng word na sabihin, oh, rabahandi kirabaso karalaha. Oh, hindi ka po nasisiraan. Pour out po. Ano yun, pastor? Ano po yun? Mystery yun. Nasa 2 Corinthians chapter 14 po yun. Hindi ka nagkakamali. Kasama yun na nagfo-flow ka. Amen? Nakakaranas ka, kilos ng banal. Minsan, meron gigising ka ng madaling araw, o nagdadrive ako, minsan bigla na lang ako, nagpipray, nagpispeak in tongues, horabas, naalala ko kayo, Panginoon, samahan mo sa ganito. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Alam niyo, napakaganda ito. Napakaganda ito maging habits po natin, maging kasanayan natin ang manalangin if we want really experience the Word as the presence of God. Ang Word of God, pagsabi Word of God, reading the Bible and meditate on the Word. Reading the Bible, basahin ang Biblia. Hindi pakinggan ng kanta. Ang devotion, hindi pakinggan ng kanta. Basahin ang Biblia. Hindi pakinggan ng preaching. Maganda yung mga yon. Basahin ang Biblia. Amen? Meditating on the Word. I-meditate yung salita. Pag sinabing i-meditate, sino nakakita na dito ng baka? Kambing. Di ba? Ulitin ko itong halimbawa. Kaya ang isang kalabaw o baka, lalo yung kalabaw sa atin, nakita ko ng kalabaw, pagkatapos nilang maghapon na kumain sa damuhan, nandoon sa ilalim ng puno, nguya ng nguya. Why? Kasi nga, ganyan yung klase ng meditation. Para makuha yung nutrients ng kanyang kinain, yung kanyang nasa tiyan, ay inilalabas niya at ninunguya niya. Tapos kapag napino, papasok niya sa isang silid, kaya may tawag sa kanila sa libro, yung tuwalya, may mga silid-silid. Tapos kapag hindi pino, ilalabas ulit, kakainin, hanggat mapino mapunta sa pinapaitan. Amen. Ganun ho yun. Hanggat mapino, ganun ang pag-meditate ng salita ng Diyos. Pag hindi mo naintindihan, basahin mo ulit. Pag hindi mo naintindihan, basahin mo ulit. Kumuha ka, Lord, anong ibig mong sabihin? I-meditate mo, i-memorize mo. Hindi yung, for the sake of reading, binasa mo na. Ano naintindihan mo? Ha? Wala ka namang naintindihan.
kailangan makuha yung nutrients. Kapag nakuha yung nutrients, madaling isagawa. Pag madaling isagawa, madaling ituro. Amen? Yun ang mangyayari. Kaya sabi mo sa kapatid, gising ka ba ba? Amen. For the word of God, ito pa, ang salita ng Diyos, kaya minsan, hindi lamang pag nagbabasa tayo, huwag nating laktawan. Kasi pag nagbabasa ka dito, sabi niya, for the word of God is alive. Pag sabi alive and active. Paano naging alive and active yung binabasa ko? Why? Dahil kinakasihan ito ng Banal na Espiritu. Nasaan sa 2 Timothy 3:16, 17. Sabi niya sa Hebrew 4:12, sharper than any double-edged sword. And it penetrates even dividing soul, spirit. Ang salita ng Diyos, pag binabasa mo, nanunuot yan. Amen. Pag sinabi niya doon, pag binasa mong ganyan, the Lord's Prayer. Kaya na yun ang prayer natin. Binabasa mong ganyan. Nandun ka na sa last. And forgive me as we forgive those who trespass against us. Forgive me those who trespass against us. Biglang naalala mo yung nagkasala sa iyo. Gusto mo lang patawarin ka ng Lord, pero ayaw mo siyang patawarin. Delikado. Lord, patawarin mo ako! Pero siya, hindi ko patatawarin. Doon pa lamang. Kaya nga matalim eh. Matalim ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, nanunood daw sa soul. Why? Kasi kapag ang salita ng Diyos, hindi ka nakapenetrate sa soul mo, sa spirit mo, sa kalooban mo, walang transformation. Amen. Walang transformation. Yes, amen. Amen. Kapag kumain ka, halimbawa kumain ka ng kanin, naglabas ka, kanin pa rin. Walang vitamina kang nakuha. Ba't naman yun ang halimbawa ko? Sorry. Sorry po. Di ba? Nanunuot. Kaya sabi ko, maganda yung prayer natin. Minsan, Lord, bless me. Pero minsan kapag nag-pray ka, Lord, sa pamamagitan ng yung salita, salita, Panginoon, not just bless me, but blister me, Lord. Sugatan mo, pusitin mo ang puso ko rin, Panginoon, sa pamamagitan ng para mabago ako. Alam nga naman, laktawan mo yung verse na tinatamaan ka. Just imagine that. Huwag kang magnakaw. Huy! Kinupitan ko si tatay kanya. Huy, wala yan. Alam nga, laktawan mo. Hindi mo pwedeng laktawan. Amen! Kahit nabasa mo, kahit laktawan mo, ang salita, pag nabasa mo, at alam mo, tinamaan ka, kahit itakip mo na yung Biblia mo, isarado mo ng cellphone mo, nandyan na. Nandyan na, kinakausap ka na. O, huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw. Sabi mo, tay, bilangin mo nga ang pera mo. Kami nung araw, yung mga magkakabarkada sa boarding house, yung isang kasama namin nung sa college time, ay alam namin, generous naman siya. Nahulog niya yung 1,000 niya. Sabi namin, ilibre natin siya. Sabi ko, yung kasama. Dinala namin. Kaya ka, Brad? Libre ka, order ka ng gusto mo. Tapos, nung pagkatapos na ko, binigyan namin yung sukli sa kanya. Bakit binigyan? Bakit may pera ko? Nahulog mo yung pera mo. Pero huwag niyong gagawin yun. Hindi pa ako Kristiyano noon. Amen. Meron pa kaming isang barkada nung araw na laging naglilibre. Nagmamadali siya. Siya lang kasi may kakayanan na maglibre sa amin ng pagkain eh. Dahil ayaw niya kami ilibre, binuhat namin siya. Talagang parang kinidnap namin siya. Maliit naman siya eh. Ang lalaki namin, dala-dala namin. Tawa ng tawa yung karinderya. Bakit yun yan? Siya magbabayad po sa amin. Kasi may relasyon. Huwag mong bubuhatin yung katabi mo, ha? Pag nawala, bago kayo kumain sa inililibre ng katabi mo, bilangin mo mga pera mo, baka pera mo pinbayad nila. Ano ko lamang po yon. Pero ito ang salita ng Diyos kasi,
O kaya ang salita ng Diyos ay mabisa, nagbabago ng buhay ng tao, nakakaranas tayo. Why? Sa 2 Timothy 3:16, 17, all scriptures, basahin nyo ng malakas. 1, 2, 3, go. Hallelujah. Nakakatuwa si Paul nung sinulatan niya si Timothy. Sabi niya, all scripture, sabi niya dito, is God's breath. Is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hindi niya sinabing, all the scriptures, sa verse na ito ay God's breath. Is useful for blessing. Walang blessing dyan eh. Useful for a lot of money. Hindi eh. Teaching, rebuking, correcting, and training. Kasi kapag ito ang meron ka, kapag natuto ka sa pagtuturo, sa training ng righteousness, ng correcting na mula sa salita ng Diyos, ang blessing ng Lord tatagal sa iyo. May disiplina ka sa buhay. Amen? Pero kapag blessing, nako, ayaw natin pa-correct, puro blessing, delikado. Alam nyo kung saan nakukuha, na-apply itong verse na ito, pakisabi nyo saan? Sa life group. Sa life group. Nandyan ang correcting sa small group ninyo. Diyan tayo natututo. Diyan kayo nagkikiskisan. Diyan mo nakikita, ay ganito pala si Kuya Henry. Ay ganito pala yung ganito. Ay ganito pala si Brother Jack. Ay ganito pala si Brother Alan. Sa life group. Amen? Doon na-apply lalo. Sabi niya dito, and these signs will accompany sa Mark 16. Accompany those who believe in my name, they will drive out demons. Nako, kapag ikay nakakaranas ng presence ng Lord, may kapangyarihan ka. Pagkasabi may kapangyarihan ka. Ano ba naman? Yung pagsabi nyo walang kakapakapangyarihan. Lakasan mo, 1, 2, 3, go. May kapangyarihan ka. Why? Pinapatapang ka. Tingnan nyo the word of God is like two-edged sword. Now that the word of God, the two-edged sword, is in you. Ikaw na ang may daladala ng word of God. Pag sinabing hindi lang ang kagaya na two-edged sword, hindi lamang po para saktan ka o para sugatan ka. Kaya sabi niya doon, to separate. Ang salita ng Diyos ay parang kutsilyo yan na nagseseparate ng tama at mali. Amen? Di ba kapag naggagayat ka, nahihiwalay, alam nga naman, tatarin mo nga yung liempo, tinatad mo, di naman nahiwalay. Nahiseseparate. Kaya minsan, ang salita ng Diyos bumabaon sa puso natin, nakikita mo ang tama at mali. Kaya yung dating, at sa tingin mo, dating tama, nung araw, mali pala. Amen? Dating tama lang dito. Kung ginawa niya, gagawin ko rin. Kung ganito, gawin ko rin. Ganito, tama lang. Tabla-tabla na tayo. Kung kaya niya, tama lang. Pero nung nabasa mo ang salita ng Diyos, hindi pala tama. Mali pala. Amen? In my name, sabi niya dito, sabi ni Jesus mismo, in my name, they will drive out demons. Demonyong palalayasin natin, hindi asawa. Hindi anak. Amen. Lumayas ka! Yung tatay ng 15 mong anak mo nang pinalayas mo. Anak mo, hindi. Demonyo. Pakisabi kapatid, demonyo ang pinapalayas. Hindi tao. Minsan, tao ang pinapalayas, tinatanggap ang demonyo. Sabi niya, napakalinaw. Kapag daw nakakaranas tayo ng presence ng Lord, tayo mismo, living a supernatural life full of the Holy Spirit, nagpapalayas ka ng demonyo. Kapag malaswang kaisipan, espiritu ng kalaswaan, umalis ka. In Jesus' name. Palitan mo ito ng espiritu ng kagandahang pag-iisip. Espiritu ng kahinaan. Pag-gising mo sa umaga, wala kang kapag-pag-asa, depressed ka, tapos gloomy pa ang labas. Tignan mo sa labas, ganyan talaga.
Tapos sila may kahawak kamay. Ikaw, kamay mo lang hawak mo dahil giniginaw ka. Pagtiting mo sa bintana mo, pati yung ibon may kapartner. Ikaw, wala. Ay, naku po. Wait. Dinepress ka. Palayasin mo lahat ng negative thoughts. Alis sa pangalan ni Jesus. Hindi man ako, wala man ako kahawak kamay. Hawak mo naman ang buhay ko. Hawak mo naman ang future ko. Hallelujah! Amen! Eh kung gano'n, buti pa sila may kahawak kamay. Kakain ka. Kita mo yung kutsara, may partner na tinidor. Lahat may hugot ka. Amen po ba yan? Pero I pray, wag tayong ganon. Pag dumadaan ka ng ganon, wag ka ng wag mo nang mag-give in. Kasi minsan, magpapatugtog ka pa ng lonely, I'm Mr. Lonely. Tapos tumanaw ka sa 6th floor ng terrace ninyo, sabihin ng kaaway, nag-isa ka na, tumalong ka na. Delikado. Amen? So, instead na ikaw ang palayasin mo ang demonyo. They will speak new tongues. Anong ibig sabihin? Spirit-filled ka. Nagtatangs ka. Ano? Biblical po yan. They will pick up snakes. Hindi po literal ito, ha? Okay, subukan mo pumunta dun sa... Okay, snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on people who are ill and they will get well. So makita natin dito na ang Diyos ay binigyan tayo ng kapangyarihan. Pag sinabing snake, ano bang ginamit ng devil para tuksoin ng kaaway? Snake. Sa pamagitan ng salita, hindi ka mandag. Nagtaka yung, kaya minsan, mag-ingat tayo sa mga nare-receive natin. Kahit pagsabihan ka na parang sinasabi ng snake, na sinabihan ka ng ganito, ganyan, hindi tatalab sa'yo. Amen? Kahit pagsabihan ka ng harap-harapan, ganito ka. Mapapangiti ka. Hindi ka nasisiraan. Kalmado ka. Amen? Hindi mo siya ididimanda. Susumbong mo siya kay Lord. Sabi mo, Lord, mabubornagin din siya. Maya-maya, nandito na siya. Mas mataas pa ang kamay niya kaysa sa'yo. Hallelujah. It will not hurt them at all. They will place. Kaya napakahalaga ang karanasan sa Panginoon. Pagsabi karanasan sa Diyos. Hallelujah. 5:00 na. Ang bilis ng oras. Active step to experience God in a supernatural daily. Araw-araw ito. I decide every day this month to pray, read, meditate, and apply His Word, live a supernatural. Napakahalaga ito. Kapag araw-araw ka, nakasanayan mo na, yung hindi ka lalabas sa bahay, sa kwarto mo, na hindi ka nakaranas sa Panginoon. Kasi kapag lumalabas ka, yung bara-barabay ang buhay natin, hindi ka sasantuhin ng kaaway. Hindi ka sasantuhin pag hindi tama ang babad mo sa Lord, bubulagain ka ng enemy. Bigla mong mapapatulan ang hindi mo dapat mapatulan. Amen? Bigla mong mababasa, ma-open ang mga website na hindi mo dapat i-open. Kasi hindi ka handa. Hindi mo ma-determine, hindi ka marunong mag-say no sa anomalies ng enemy. Kaya dapat, to experience God in a supernatural daily relationship, i-commit natin, or mag-decide na tayo, itong buwan na ito, araw-araw na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Hindi lamang po yes, meron tayong everyday prayer. Meron tayong Bible study. Ang tinutukoy dito, personal na karanasan sa Panginoon. Baka meron dito. Minsan, napaghahalata mo Kapag may Biblia, yung normal na Biblia, buksan natin ang book of Zechariah. Sabi na, Zechariah? Hanapin pang Zechariah sa New Testament. Buksan natin ang book of Judas. Hanapin ko. Kasi nga hindi ka sanay. Pero kapag sanay ka, kahit nakapikit ka actually. Kapag sanay ka, buksan mo ang Biblia mo, alam mo kung nasaan. New Testament, Old Testament. Sanayin natin ang ating sarili. Ang hirap naman sanayin, Pastor. Nasanay ka nga sa Candy Crush mo, nasa level 101 ka na.
experience God in spiritual community. Mararanasan itong sinasabi nito, karanasan sa natin sa Diyos as a church. Pakisabi, as a church. Sa Acts chapter 2, they devoted themselves to apostles' teaching. Kagaya po nito, to fellowship, to breaking bread, and to prayer. Everyone was filled. Alam natin ito, na ang mga Kristiyano nung araw ay hindi sila lumiliban sa kanilang pagsasama-sama. Hindi dahil kinakailangan, dahil doon nila lalong nararanasan ang presence ng Lord. Amen? Yung pagtitipon, sabik ba kayo kapag may Bible study? Sabik ba kayo kapag may prayer meeting? Kapag Sunday? Yung bang sabik ka na, Lord, kailan kayo magiging Sunday? Kailan kaya kami magpipray? Kailan kaya kami bababad? Kailan kami mag-worship? Yung bang kinasasabikan mo? Ganito po sila. Kaya nung nakaranas sila sa action ito, sabi niya, all the believers. Pagsabi, all the believers. Sino mga believers? Malakas. Tingnan nyo all the believers. Basahin ko muna sa 43. Ay sabi niya, to breaking bread and to prayer, everyone was filled with awe and at the many wonders and signs performed by the apostles. Tapos niya, all the believers were together and had everything in common. Saan nagmula yon? Lahat daw ng mananampalataya, lahat ng mga believers ay sabay-sabay sila nag-grow. Sabay-sabay sila pinagpapala. Ibig sabihin, walang inggitan. Kinakatagpo ang pangangailangan nila according sa kanilang pangangailangan. Amen. Walang inggitan. In common. Talaga, mayaman sila. Mayroon, okay lang. Sabay-sabay. Tapos dahil ganun ang nangyayari, dahil satisfied sila sa presence ng Lord, anong ginawa? Basahin nyo ang 45. 1, 2, 3, go. Ba't kukunti ang nagbabasa? 1, 2, 3, go. They sold. Hindi pa tayo dumadating dyan. Hindi basta-basta magbigay ng ibibenta mo. Halimbawa, ibibenta ko yung sakyan ko, ibibigay ko sa Lord. Wala pa. Magagawa lang yun kapag nandun ka sa kalaliman ng presence ng Lord. Yung oras nga natin, hindi natin maibigay. Pero you know what? Hindi not about the giving, pero ito nag-umpisa sa experience sa Panginoon. Every day, they continued to meet together in the temple courts. Ano? Kaya nga ang bilis. They broke bread in their homes. Ito na yung life group, and together with gladness and sincere hearts. Pagkasabi sincere hearts, walang pagkukunwari. Tama ang puso nila. Pure ang kanilang mahanga-hangarin. Aatin ng life group, aatin lang talaga ng life group para makaranas. Hindi aatin ng life group para magtinda. Hindi atin ng church para maningil. Ay, atin talaga ng church, pupunta sa simbahan, pupunta sa ganito pagsama-sama, pure. Wala silang ibang hangarin. May kahinaman, may kapalpakan yung iba, nandun sila para magpuri sa Panginoon. Hindi para panuurin ang kahinaan ng may kahinaan. Amen po ba yun? Naku, sabi ko, Lord, ito ang kailangan namin. Ibalik mo kami sa ganitong. How can we experience God in a spiritual community? Be a part of Great Awakening Church or GCC family church services. Sabi mo sa katabi, huwag kang umabsent. Or life group. May life group kayo dito mamaya. Ano? Ilang minutes lang naman yung life group po ninyo. Mayroon kayong online na life group. Ano? Pagbigyan po ninyo. Pastor, hindi ako lumalago sa life group namin. Ilang beses kang umattend sa life group mo? Ilang beses kang nakinig? Ilang beses tayo nagbasa ng Biblia? Huwag nating ipaubaya ang ating paglago sa iba. Amoy po ba yun? I think nagpipreach na ako. Kanina pa, Pastor. Ano? Corporate prayer, revival meetings, thank God, ginagawa, umaatin po kayo. Kanina nag-announce tayo ng prayer, ang dami natin doon. Sa UOG kanina sa prayer, palakpakan natin ang Panginoon. Basahin po natin, they devoted. Pag sabi devoted, pag sinabing devoted, hindi naapektuhan yung kanilang commitment sa Panginoon sa kalendaryo ng kanilang daily routine. Hindi naapektuhan. Hello?
Hindi nila sinasadya na ang kanilang na instead na Sunday pa talaga, 3 to 5 pa talaga. Yung bang araw pa talaga ng pagsamba na doon ka magpa-part-time. No, 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 no. Kung mayroon kang kakayanan na iwasan mo. Hello? Sabi niya, apostles and teaching and to fellowship, to the breaking of bread and prayer. Every day. Pakisabi, every day. Anong ginagawa nila everyday? Pakibasa nga sa 46. Tayo, ilang beses tayo nagmi-meet? Once a day? Ilang beses? Sabi ko, Lord, bakit kaya sila balik ng everyday? Why? Dahil nandun yung source. Amen. Nandun yung source, nandun yung pinangbumulan ng kalakasan. Ganon din everyday tayo manalangin. Sabi niya sa life group, they broke bread. Makita natin yan. Magugrupo tayo. Sino dito kasama sa life group? Belong kayo sa life group. Taas. Kahit hindi pa kayo naging considered, pero alam nyo, nasa M2 ka, nasa life group ka, sama sa life group. Bakit to sa life group? Bakit homogeneous? Bakit may life group ng kabataan, may kalalaki, para mapunan ang pangangailangan. Just imagine, halimbawa, si Kuya Henry magturo sa group ng W2 ng pagiging dalaga. Ano ituturo ni Kuya Henry sa pagiging dalaga? Ay, ingatan yung sarili nyo. Yun lang, pero alam nyo ibig sabihin? Amin po ba? Amen. Kaya inilalagay natin ang bawat isa para mag-grow. Hallelujah. Pagsabi mag-grow. Kasi nga sa life group, doon ka nag-grow, doon mo nakikilala. Amen, doon mo nakikita. Magpapatuloy ka pa ba kapag nakita mo yung kasama mo pala sa life group, kung tumawa, parang napupunit na pantalon? Gumano siya. Magpapatuloy ka pa ba kapag nagkumain kayo? Tingnan nyo, anong ginagawa nila sa life group? They broke bread. Di kainan. Amen. In their homes. And in together with gladness and sincere hearts. Ibig sabihin, habang nagfe-fellowship sila, habang kumakain sila, wala silang kunwarin. Walang ganon-ganon. Kumakain. Kumusta ka, sister? Kumusta yung anak mo? Praise the Lord. Ang ganda-ganda na ginagawa ng Lord. Hallelujah. Kumusta naman ang trabaho mo? Kumakain. Fellowship. Hindi yung pinag-uusapan yung absent. Pat absent si ganito. Ay, nako, absent na naman yun. Hindi pinayagan ng asawa. Nako, delikado. Hello? Alam mo na, kilala mo na. Mag-ingat tayo. Amen ba yun? Sa live group, doon mo makikita. Kanya-kanyang luto. Yung munggo, yung balatong sa Batanggenyo, iba yung balatong sa Bisaya. Yes. Ang balatong sa Bisaya, yung sitaw. Ang balatong sa Batanggenyo, yung balatong munggo. Doon makikita. Ang pigsa sa Ilocano, lakas. Ang pigsa sa Tagalog. Delikado. Doon magkakilala. Ba't mataas lagi lang boses nito? Ba't parang ito? Ganun talaga siya eh. Minsan meron napipikon. Ang taas ang boses niyan. Pag tingin-tingin niya, nag-sorry din siya. Nakita niya, ba't ang taas ang boses niya? Yung pala naka-hearing aid. Ay, may depresya. Kapag may depresya ang pagkikinig, malakas na rin ang boses. Ha? Ano sabi mo? Kaya, mag-unawaan tayo. Magtanggapan tayo. Amen ba yun? Sikuhin mo yung katabi mo, tanggapin mo na ang kahinaan ko. Pero masarap, alam nyo, ang masarap sa life group, masarap yung nai-expose yung kahinaan, tapos naaayos. Yung bang nagkaroon tayo ng cleansing, tumatatag tayo. Tumatatag ka, lumalakas ka. Yung nakita mo yung kahinaan ng iba, napikon ka, pero nagkaayos kayo, napakasarap nung gano'n. Hello? Ba't wala na nag-amen? Pastor, 5:12 na. Okay. Okay. How can we experience God in His spiritual community? Share what you have and see what God will do
with it. Ibig sabihin, kapag attend kayo ng church, ng life group, hindi lamang po, ano yung matatanggap ko? Mindset yon. Ano kayo matatanggap ko doon? Ano yung may babahagi ko? Aha. Mag-meet kayo halimbawa sa chicken o sa mga ganito, siguro sabihin ko yung life group ko, ilibre ko yung 3 dito. Doon yung sasabihin kung sino naglibre sa kanila. Mga ganong bagay. Halimbawa lang, sino kaya may encourage ko? Sino kaya may pagpipray ko? Hindi yung consumer's mentality. Dapat ako pansinin nyo. Dapat lahat kayo magtuon lahat sa akin. Lahat kayo sa akin. Dapat yung sinabi ko, yun na yun. No. Pagdating sa life group, tinatanggap natin ang isa't isa. Nag-o-offer tayo ng tulong, ng help sa iba. Yan ang life group. Amen po ba yan? Yes, may mga time na tumatanggap ka, may mga time na nagsishare ka. Ano yung share namin, Pastor? Time. Pagkasabi, time. Sino sa halimbawa sa life group ninyo, masaya ba kayo kung 4 lang kayo nagmi-meet? Masaya kayo? Kung 4 lang kayo? 4 lang kayo talaga? Satisfied na kayo? Di ba? Di ba masaya kayo kapag 4 na po kayo? Pag 40 kayo, wow! Amen? 4 na po kayo na nagmi-meet sa life group. Wow! Praise God! Amen ba yun? Personal, i-share mo yung time, gift, and talents. Kung may nagluluto, may kumakain. Siyempre, alangan luto kayo ng luto, di kumakain. Kung may gift of cooking, may gift of eating ka naman. Tama lang, ano? May gift of giving, may gift of receiving ka naman. Lahat. Share your talents. Financial. Nakikita ko sa inyo, kapag nag-aambag-ambag kayo, may ginagawa. Lahat ng mga yun, kasi nga, lahat pa bahagi yun sa paglago sa Panginoon. Tapos, experience. Personal experience sa buhay. Testimonies. Sino din yung mga patotoo? Di ba? The power of the Holy Spirit through signs and wonders and gospel of Jesus. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, palakpak yan para sa Diyos. Hallelujah. Napakasarap sumamba sa Lord. Bakit ko sinasabi po ito? Lahat ng pinapag-aral na experience, God, binabaron ko ito. Sabi ko, Lord, not just, hindi ko lamang i-praise ito, pero karamihan sa amin, naranasan namin ito. Lahat ng nakaranas, genuine na karanasan sa Diyos, may transformation. May salita. May pagbabago. May bagong buhay. Amen? Lahat po tayo, kaya tayo nandito nagsasama-sama, hindi tayo perfect, pero at least nag-i-improve po tayo lahat. Amen? Sino tayo kung hindi tayo natagpuan ng Panginoon? Oh, hallelujah, God. Pwede bang awitin natin? Alam ko, Amazing Grace, may change our God. Yeah. Napakahalaga na sa pagsamba natin dito mismo, nakita natin na, Lord, because of you, because of your presence, nakonbiktahan ako, binasa ko ang iyong salita, na-encourage ako. May mga time na gusto ko nang mag-give up, pero nandiyan ka. Alam niyo po itong ating pinag-aralan, lalo pang madidig pa yan, mapag-uusapan niyo pa yan sa inyong life group. Makikita ninyo, mag-testimony ang bawat isa, anong karanasan niyo sa presence ng Lord. Sa presence ng Lord, doon ka nagsusumbong. Sa presence ng Lord, doon ka umaamin. Sa presence ng Lord, doon ka lumalakas. Sa presence ng Lord, ipinaparamdam ng Lord, nakakampi mo siya, kahit yung iba ayaw sa'yo. Sa presence ng Lord, doon kanya binibigyan ng pagkakataon na ayusin muli ang buhay. Sa presence ng Lord, nakagaya nito, bumabalik yung ngiti mo sa buhay. Naalis yung guilt, naalis yung condemnation. Why? Because the presence of God is there. That's why the Bible says, pag nakakaranas tayo ng presence niya,
tinatawag natin siya, Abba Father. Tanggap ka naman ni Lord kung sino ka. Pero dadaling ka, titiyakin ko sa iyo, habang lumalalim tayo sa Panginoon, mga bagay na hindi mo kayang bitawan, mabibitawan mo. May susuko mo. Hindi dahil sa puwersa ka, dahil nakita mo na mas mahalaga pala ang manahan sa presence ng Lord. Kagaya ni Paul, mas mahalaga ang buhay na kakampi ang Diyos. Hallelujah, God. Let's sing this song. I pray na habang inaawit nyo ito, maramdaman natin yung genuine presence ng Lord. Kumbiktahan tayo at mapuno tayo ng pasasalamat. Ang layo na ng narating mo, kapatid. Ang dami ng ginawa ni Lord. Oh, hallelujah, God. Come on, let's sing the song. Sing praise, how sweet the sound, the Savior is like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. In like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. How many of you that before you meet the Lord, bago natin nakilala ang Panginoon, nakatanikala tayo sa galit ng depression? Come on, lift up your hands. Punong-puno ka ng galit, hindi pagpapatawad, dahil nasaktan ka. Pinalaya ka ni Lord. Amen. Hallelujah, God. My chains are gone, I've been set. Salamat, Lord. Pinalaya mo kami sa galit, kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Ang mga kamay na ito nagtataas sa iyo. Kamay ng mga pinalaya sa biyaya at grasya mo, sa presence mo. Unending love, amazing grace. Sino man dito, bago tayo nakakilala sa Panginoon, punong-puno tayo ng mga bisyo. Anything, mga bisyo na kung saan akala mo, talagang dadalhin mo na yan. Akala mo di ka lalaya sa mga bisyo na yan. Come on, lift up your hands. Ngayon, pinalaya ka sa bisyo na yan. Nakakatuwa. Oh, hallelujah. My chains are gone. Salamat, Panginoon. Come on, awitin mo yan. My God, my Savior, Oh. has
sino dito nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka lamang pinalaya, ni-restore ka pa, ni-restore pa ang family mo, health mo, at marami pang mga bagay. Inayos ka, naging mabuting tao ka, naging mabuting anak, naging mabuting asawa. Sa biyaya, hindi ka perfect, pero alam mo, nabago ang pananaw mo. Come on, yung mataas na mataas. Lord, salamat. Hindi mo lamang kami pinatawad. Pinagkatiwalaan mo pa kami ng bagong buhay. Oh God, my chains are gone. I've been set. Come on, louder. Come on, children of God. We are His children. And we are in His presence today. Louder! Thank you for the freedom. Amazing. For the last time, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. In like a flood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace, unending love, amazing grace. Can we hold hands together right now? Lord, we are your children. We're not perfect. Naging perfect lang kami dahil sa anak mong si Jesus. Lord, ang kahawak ko kamay, kaliwat kanan, kaming lahat ay galing o nakakaranas sa presence mo. Kaming lahat ay kinakatagpo mo. Lord, meron kami in common. That common, Lord God, is you, Jesus. Meron kaming Jesus sa aming mga puso. Lahat kami kinakasihan. Lord, nananahan ka sa puso namin, banal na Espiritu. Lord, habang kahawak namin kamay ng bawat isa, hayaan mo, God, lalong maging strong pa yung relationship namin sa iyo at bawat isa. Thank you, Jesus. Hindi ko man kamag-anak tong kahawak ko ng kamay, pero Lord, mahal ko siya dahil magkapatid kami sa Panginoon. Come on, utter a prayer sa kaliwat kanan mo ngayon. Just pray. Pasalamatan mo, a prayer of thanksgiving. Pareho tayo na kinahabagan, kinaawaan lamang. Walang sino mang mataas, walang sino mang umangkin ng kaluwalhatian. Siya lamang. Lord God, Lord, release, Lord God, the Psalm 133, Lord God. Oh, that if we unite, you command those blessings, you command those anointings. Oh God, hallelujah, God. Yes, in the name of Jesus. Oh God. Hallelujah. Pangako ng Diyos na iingatan kayo. Pangako ng Diyos na kailanman din niya tayo iiwanan. Pangako ng Diyos na siya ang ating Ama. Siya ang ating manlilikha. Salita niya yan. Habang tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw, huwag na po tayong lalayo sa Kanya. Hallelujah. Oh Jesus, the Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be. As long as life endures. The earth shall soon dissolve as snow. Lahat to, walang forever. To shine. But God who called me here below will be forever mine.
forever mine. You are forever mine. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa mga nasa paligid mo, sabihin mo sa Kanya, yan din ang makikita ko sa langit. Yan din ang makikita ko sa langit. Amen. Yan din ang makikita sa langit. Amen. Amen. Hallelujah, God.